Mga preng, why classic motorcycles are taking over young riders? Preng, alam mo ba kung bakit biglang dumadami yung mga naka-classic bike ngayon? Mga preng, hindi yan dahil mas mabilis sila, hindi yan dahil mas high-tech sila, at lalong hindi dahil mas mura sila. Alam nyo ba mga preng kung ano yung totoo? Hindi ito tungkol sa makina, tungkol ito sa identity. At kung Gen Z ka or kahit hindi, may malaking reason kung bakit nahulog ang mga young riders sa classic motorcycles. Kaya mga preng, stay with me hanggang sa dulo kasi after nito, maiintindihan mo kung bakit baka ikaw din gusto mo nang mag-classic. Ito preng ha, tingnan mo sa paligid, sa TikTok, sa Reels, sa kalsada, parami ng parami ang nakaka-Kawasaki W175, Yamaha XSR 155, Honda TMX 125 na naka-classic build, at saka syempre yung Rusi Classic 250. Samantalang dati, ang hype ay puro sports bike, puro racing, puro mabilis. Ngayon, mas dumadami yung naka-classic helmet, naka-oversized jacket, naka-aesthetic gloves, na may parang vintage vibes. So preng, anong nangyari? Simple lang preng, pagod na ang mga Gen Z sa pagiging pare-pareho. Lahat ngayon digital, lahat filtered, lahat algorithm. Classic motorcycles feel real mga preng. Explain natin to in a pinaka-simple way mga preng ha. Number 1 dito is yung classic bike give character. Modern bikes, performance. Classic bikes, personality. Pag naka-sports bike ka, ang unang tanong, ilang cc yan? Ilan ang top speed niyan? Pag naka-classic ka, bro, ang ganda ng build mo. Anong story mo sa motor mo? Magkaiba talaga mga preng, di ba? Ang isa is specs, ang isa naman is story. At ang Gen Z, they don't just want speed. They want meaning mga preng. Pangalawa mga preng, classic is equals to identity. Let me say this clearly mga preng. Kapag naka-classic ka, hindi ka lang rider mga preng. May statement ka. Parang sinasabi mo na, I don't follow trend. I create my own vibe. Parang ganun mga preng. At sa panahon ngayon na lahat nagkukumpit online, ang pinaka-powerful na bagay is uniqueness mga preng. Hindi kailangan ng mabilis mga preng. Yung kailangan lang dito is ikaw mismo. Number 3 mga preng, slower ride, deeper experience. Mga preng, classic bike usually hindi high-speed monster. Pero alam mo ang kapalit mga preng? Mas ramdam mo yung hangin. Mas ramdam mo yung engine vibration at mas ramdam mo yung ride. Parang difference ng fast food versus lutong bahay. Parehong nakakabusog pero magkaiba ang feeling. At sa mental health generation ngayon mga preng, slow living is more attractive. Pang-apat mga preng is aesthetic era. Aminin natin mga preng, Gen Z is visual. Instagrammable, cinematic, vintage filter, classic motorcycle, content machine. Isang park lang sa gilid ng bundok, isang coffee shop, may cinematic reel ka na. Hindi ito tungkol sa transport mga preng. This is all about lifestyle. Ngayon mga preng, ito ang tanong. Trend lang ba ito? Mawawala din? Mga preng, I don't think so. Kasi ang root nito hindi fashion. Ang root nito is rebellion. Rebellion against over technology, over speed, over pressure. Classic bikes brings simplicity back. At kapag ang foundation ng movement ay identity at lifestyle, hindi yan basta nawawala mga preng. So let me ask you something preng. Kung bibili ka ngayon ng motor, gusto mo ba ng A, mas mabilis sa iba? Or B, mas ikaw kaysa sa iba? Think about that mga preng. Kasi minsan, hindi natin kailangan maging pinakamabilis sa daan. Yung kailangan lang natin maging pinakatotoo sa sarili natin. Kaya next time mga preng na makikita ka ng classic bike sa kalsada, huwag mong isipin na luma yan. Huwag mong isipin na mabagal yan. Baka mas ahead pa sila sa'yo. Hindi sa bilis, kundi sa identity. Comment mo nga mga preng, classic or sports bike. Kung bibili ka ngayon, ano ang pipiliin mo? Sa tingin mo, trend lang ba to o movement na? Share mo ito sa tropa mong nag-iisip mag-classic build. Baka ito na yung sign niya.